faith. Okay? So Hebrews chapter 11, verses number 23 to 27, the Bible tells us, by faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Isang malakas sa amen po sa salita ng Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin po. Most gracious Heavenly Father, once again, before your throne of grace we come, at kami po ay dumudulog po sa inyo. Pinakamanik po na bigyan niyo po kami ng talino, mahabagnawa po kayo sa amin, na ang amin po, Panginoon kong pag-aaral ay maging sa kapurihan po at kaluwalhatian po ng inyong dakilang pangalan. Muli po ay hamunin nawa ang aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon po kami ng puso na pusong laman, hindi pusong bato na matigas and would not be molded, o Panginoon. Kung hindi pusong laman na nasasaktan, nakararamdam, na magkakaroon po ng epekto ang amin pong pag-aaral ngayong hapon na ito, hindi lamang po upang paggalakin ang aming puso, kung hindi po magkaroon po ng init. Katulad nga po ng sinabi po ng mga disipulo while they were walking at the Emmaus Road, na ang inyo pong salita ay nagdulot ng warmth, ng init sa puso ng mga taong ito. Sa gayon, Panginoon, nawa ay pag-alabin niyo po sa aming puso ang inyo pong salita, na ito po, Panginoon, ay hahamon sa amin sa katapatan. At kung kinakailangan po ay sansalain po kami, at kung kinakailangan po ay ituro po sa amin ang landasin na dapat po naming tahakin. Magkaroon nawa po kami ng comfort mula po sa inyong salita, ng encouragement o dakila kong Diyos sa araw po na ito, at marapatin po ninyo na magkaroon ng malaya pong pagkilos ang banal na Espiritu sa amin pong buhay, o dakila kong Ama, upang kami po ay magkaroon ng pakinabang sa amin pong pag-aaral. Kami po ay lumulwalhati po at pumupuri po sa inyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Excuse me. Amen and amen. Salamat po, at maaari na po kayong makaupo, mga kapatid. Brother Edward, maaari ba na i-record mo itong ating preaching? Salamat, kasi meron tayong mga naghihintay sa Facebook Live. No, yung pong apo ni Sister Let ay nagme-message po sa akin, no, na dahil hindi siya nakakapakinig ng preaching. Nagsabi siya sa akin kung pwede daw na magkaroon tayo ng Facebook Live. Pero dahil wala tayong Facebook Live, wala tayong device, hindi ko alam pa paano i-operate na gawin na sabay, na naka-Zoom tayo at saka naka-Facebook Live tayo. No, tatsagayin ko na muna na i-upload na lang para mapanood ni CJ po. Ito po ang atin pong pag-aaral. The trials of stepping in the right path. Yan po yung ating pong lesson ngayong hapon po na ito. Sabi po sa atin ng Biblia, no, mula po doon sa unang talata na ating binasa hanggang sa huling talata po na ating pong binasa, ay makikita po natin ang pagpili. Pinili ng mga magulang ni Moses
na itago siya mula kay Pharaoh. Pinili hindi na kanyang kanilang pinaglabanan yung takot no doon kay Pharaoh. Si Moses in turn naman no ay pinili niya ang yung isang landasin na hindi favorable para sa kanya. Ayan, at we will later on see. Sapagkat itong landasin na ito yung nararapat. Ito yung tamang landasin. At nawa mga minamahal mga kapatid ay hamunin po tayo ng salita po ng Panginoon kung paano tayo po ay magkakaroon ng ganito pong damdamin, ganito pong puso na susunod at hahakbang sa pananampalataya at lalakad sa tamang landas. Okay? At I want you to take note, ngayon pa man, hindi laging happy ending. Kapag pinili mo ang tamang landas. Hindi laging may reward sa mundong ito. Yung pagpili natin ng tama. No? Marami tayong nabasa si Ninoy Aquino. Tama, katatapos lang ng kanyang anibersaryo. He chose to go back dito sa Pilipinas. And what happened? He died for choosing what he believed is right. Napakaraming namatay na mga sundalo noong World War II. No? Because they chose to fight for the freedom of the Philippines. Meron po talagang paghihirap kapag ginawa mo kung ano yung tama. It is not always favorable. Hindi laging merong happy ending sa sanlibutan na ito. No? Pero bakit nila ginawa? Bakit si Moses pinili niya ito? Bakit si Moses at ang kanyang pamilya pinili yung landasin no, na tama, bagamat ito'y mahirap? Ano yung naging encouragement nila? At ayan po yung atin pong mga pag-aaralan ngayong hapon po na ito. Now, si Moses po ay hindi po nag-iisang anak. Meron po siyang dalawang kapatid. No? Kilala natin sila si Miriam at saka si Aaron. Okay? According sa Numbers chapter number 33, verse number 38, no? In the 40th year, ano po yun? After ng 40 years ng kanilang paglalakbay sa wilderness, on the first day of the 5th month, o panglimang buwan ng kalendaryo ng Israel, no, ay namatay si Aaron. Siya ay namatay ng 123 years. 6 months later, in Deuteronomy chapter number 34, verse number 7, ay ang sabi ko sa atin, namatay naman si Moses being 120 years old. Okay? So, it is safe to assume na si Aaron ay matanda ng about 3.5 years kay Moses. Okay? Within that span of time, no? Tatanong natin, bakit kaya yung mga magulang ni Moses kinailangan siyang itago? Meron siyang kuya. Bakit yung kuya hindi kinailangan itago? Oh? Bakit? Kasi po, no, it would be probable na within the 3.5 years, tsaka lumabas yung edict
o yun pong kautusan na papatayin ang lahat ng mga lalaking Hudyo. Yung mga bata na Hudyo na ipapanganak ay ipapapatay. Sa kanino po nanggaling yun? If we would go in chapter number 1 ng Exodus, in the last verse, and Pharaoh charged all his people, saying, every son that is born, ye shall cast it into the river, and every daughter ye shall save alive. No? So, within that span of time, no, doon po si Moses po ay ipinanganak. No? Doon din na binigay yung commandment na papatayin ang mga lalaking Hudyo. Now, because of faith, let's go back to Hebrews chapter number 11, verse number 23. Sabi po sa atin dito ng salita ng Panginoon, by faith Moses. Hindi po pananampalataya po ni Moses ito. Kasi sumunod, when he was born, no, wala pong pananampalataya si Moses nung ipinanganak siya. Ba? Sino yung mayroong pananampalataya? No, he was hid 3 months of his parents. Now, sino yung mga magulang niya? Si Jochebed at saka si si Jochebed at saka si Amram. No, na mababasa natin sa Exodus chapter 6 verse number 20. No? And within 3 months ay itinago nila si Moses, pero nung hindi na nila kayang itago, by their faith, they did something. What is that? Nilagay nila sa basket si Moses, inilagay nila doon sa may ilog, sa mga flags. Yun po yung ano po yan. Kung tama ang pagkakaintindi ko, yan po yung ginagamit yata nilang pagawa ng parchment paper. Mahahaba po yan na parang gabi po. Tapos doon po nila nilagay yun pong basket. Yung basket po na yun, nilagyan po nila ng sihan para hindi po tagusan ng tubig. So si Moses would be safe within that, no? Tapos nilagay nila doon sa flags, no? Ang tanong ay bakit nila ginawa ito? Bakit nila ginawa ito? Later on ay ipapaliwanag ko po yan. Kung bakit nila ginawa. Saan nanggaling yung idea? No? Saan nanggaling yung idea? Okay, so we would go to our lesson, no? Ano ba yung na-encounter na trial ng pamilya ni Moses when they step out and step into the right path. Nung kanilang tinahak yung tamang landasin, ano ang mga hardships na kailangan nilang pagdaanan? Okay, let's go first. The first thing na kanilang pinagdaanan, mga kapatid, ay yun pong any moment. Yan. The first thing is that they must turn towards the fearful. Sabi sa atin ng verse number 27, si Moses, he did not fear yung wrath of the king. Sa verse number 23, sabi po sa atin ng Biblia, yung mga magulang ni Moses, they were not afraid of the king's commandment. Now, nakakatakot ba yung Pharaoh? Nakakatakot ba? Tandaan natin, no, nang si Moses, napatay niya yung Egyptian, tumakas siya palayo. Bakit? Kasi nakakatakot talaga yung Pharaoh. No? Yung Pharaoh kasi po sa kanilang mga kapatid ay kinikilalang Diyos. Lahat ng mga Egyptian, sinusunod kung ano yung sinabi ni Pharaoh. So nakakatakot talaga na itong tao na ito, dahil yung pong kanyang impluensya, yung kanya pong kapangyarihan, yung kanya pong authority, yung kanya pong mga dami ng mga katauhan. Remember, nung sila Moses ay umalis ng Egypt at tumawid sila sa dagat, hinabol sila ng mga Egyptian at patakot sila.
Kasi may army talaga yung Pharaoh na nakakatakot. Ay? Ganon mo yung kalagayan to. Pero sila po, hinarap nila ito, no? Hinarap nila ang takot, ang nakakatakot na pagkakataon na ito, ang nakakatakot na tao na ito upang kanilang halakaran yung tamang landasin. The Bible tells us they saw sa Hebrews chapter 11 verse number 23, nakita nung mga magulang, itong kanilang anak, that their son is a proper child. Ano po yung proper child? Okay. Sa Leviticus chapter number 2, ginamit po doon salita ay goodly. Goodly. No? Na anak. Na, ibig sabihin, they saw a potential doon sa kanilang anak. Ang makinig kayo mga anak. Yung mga magulang ninyo, nakikita kayo ng potential na hindi nyo nakikita. Kaya tayo pinupush ng ating magulang na mag-aral, pinupush tayo ng ating magulang na gawin yung mga bagay, no, na iniisip nila na kaya natin gawin. Why? Because they saw a potential in us. May nakitang potential sa atin ng atin pong magulang. No? At ito pong mga kapatid, no, nakita po natin how they face somebody who is terrible. Ang sabi po sa atin ng Proverbs chapter 29 verse number 5. Proverbs chapter 29 in verse number 5. The fear of man bringeth snare. Pagbasa na, Brother Jovel, sa Tagalog po. Proverbs, Kawikaan, 29:5. 29:5. Ang tao ng tulungan pupuri sa kanyang gawa o dalagay ng bigyan sa kanyang mga asawa. Yan. No? Yung po yun ay natatakot. No? May takot sa kanyang kapwa. Naglalagay siya ng bitag, no, sa kanyang sarili. Okay? At ang takot po talaga mga kapatid ay meron talaga po itong dinudulot na bitag po sa atin. Remember, when Abraham feared, nagsinungaling siya. Pinakilala niya yung kanyang asawa bilang kanyang kapatid. Hindi niya ginawa ng isang beses. Di ba? 2 beses na siya yung nagsinungaling. Ginaya ng anak niya, si Isaac, ganun din. Kasi natakot siya. Si Jacob, no? Natakot kay Laban. Kaya hindi siya lumaban. Binigyan siya ng 2 asawa, wala siyang magawa eh. No? Talaga may talaga si Jacob, yung takot. No, yung takot yung nagdala sa kanya ng problema, isang katerbang problema, no? Nagkaroon siya ng 2 asawa, nagkaroon siya ng 2 concubine, nagkaroon siya ng ilang anak, na nagkagulo-gulo yung kanyang pamilya, no? Sino ba to? Si Gideon. Si Gideon. 12,000. No? At dahil sa takot, no? Ang daming nawala doon sa army niya. Diba? Yung bayang Israel, hindi sila nakapasok doon sa promised land kasi natakot sila sa higante. Yung takot mga kapatid, ito yung pumipigil po sa atin upang gawin kung ano po yung tama.
Kung kaya nga po, para gawin ng isang mananampalataya, kung ano yung tama, kailangan niyang malagpasan yung takot. At marami po tayong takot, iba-iba. Hindi ko pwedeng husgahan kung sino man yung sa atin dito na mayroong takot na mawalan ng maubusan ng salapi hindi nagbibigay ng tithes. No? Takot, no? Takot na magkaroon ng karamdaman kaya hindi nakakasuporta sa mga gawain. Ha? May mga takot po tayo, lahat tayo may takot no? Pero pinakawalang kwentang takot, yung matakot ka sa tubig at hindi ka maligo, yan ang hindi ko maintindihan. May hydrophobia daw kaya hindi makaligo. Alam ko yung hydrophobia, may takot maligo sa swimming pool. Ganyan May takot po tayo iba-iba. No? You see, yung takot, yan ang ginamit ni Satan para ma-entice niya si Eva. Ano yung takot na yun? Ano yung takot na itinanim ni Satan? No? Punta tayo sa aklat po ng Genesis, of course. No? Lalagyan ko lang po ng tanda to. Lagyan niyo po ng tanda yung inyo pong Hebrews chapter number 11 sapagkat babalikan po natin yan. No? Ano ba yung ginawa pong takot o binigay na takot po ni Satan doon po sa babae? Chapter number 3, ano yung takot? Natakot ba siya sa serpent, no? Na may gagawing masama sa kanya? Tingnan po natin anong klaseng takot po yan. Chapter number 3, verse number 5 and 6. For God that know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be open, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant in the eyes, and a tree to be what? To be desired, to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Makikita natin dito yung dalawang takot. Una yung takot na babae at yung pangalawa yung takot ng lalaki. Ano yung takot ng nilang dalawa? Si Eva, natakot siya na hindi siya magkaroon ng panibagong pagkakataon para kunin yung prutas na ito, na makuha niya yung desirable fruit na ito, na masarap, maganda sa kanyang paningin. Si Adan, nagkaroon siya ng takot na mahiwalay sa kanyang asawa. Kanina binanggit ko po sa inyo, no, kung paano ang babae ang nadaya, ang lalaki ay hindi. Sa aklat po ng Timoteo. Chapter number 4, 1 Timothy chapter number 4 yata yun, 2 Timothy chapter number 4. Hanapin nyo na lang. Assignment nyo, dalawa lang naman yung Timothy. Basta nasa chapter 4 yan. No? Hindi mo nadaya ang lalaki. Natakot po siya na mawala sa kanya yung babae. Yung babae, natakot siya na hindi marahil, na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na pitnasin yung bunga. Natakot siya na mawala yung opportunity na magbibigyan niya ng kasiyahan yung kanyang laman. At yan po yung takot na nilalagay po sa atin ng kaaway. No? Hindi yung takot na maubos kung ano man yung meron po tayo. Hindi yung takot na magkaroon tayo ng sakit. Hindi po yun Kung hindi yung takot na masatisfy natin yung laman na meron po tayo. Sayang naman. Sayang naman yung opportunity. Sayang naman yung pagkakataon. At yan po ang ginagawa po sa atin ng kaaway. Tinatakot po tayo. Tinatakot tayong mawala at hindi mapagbigyan ang laman na ito.
ang pinakamalaking takot natin ay hindi po yung nasa labas, kung hindi po yung insecurity natin sa loob. No? At yun ay kailangan natin paglabanan. No? Para magawa natin ang tama, kailangan po natin malabanan, kailangan po natin mapagtagumpayan yung atin pong sarili po, no? Yung takot na ito. Okay. Tanong, balik po tayo sa Hebrews chapter number 11. Kaya binanggit ko sa inyo, bakit yung mga magulang ni Moses, no? Hindi, mamaya ko na sabihin yan. Doon tayo kay Moses muna, sa verse number 27. No? That would be part of the second point. Ayan, sabi verse number 27. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Brother Jovel, pakibasa nga po yan sa Tagalog. Brad, pakikunin mo yung mic para malakas yung ano natin. Kunin mo na. Ano? Huwag mo lang iuwi. Sa pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto na hindi natatakot sa buong bahari sapagkat na nagtitiyaga ang tunay na nakakita niya ang hindi nakikita. Nagtitiyagang nakakakita noong hindi nakikita. Ano po ibig sabihin ng nagtitiyaga? Bakit may pagtitiyaga? No? Bakit may pagtitiyaga? Kapag ang iba hindi nakikita yung nakikita mo, they will tell you. Sasabihin nila sa iyo na nababaliw ka na. Sasabihin nila sa iyo no, na hindi, wala naman. No, niloloko mo lang yung sarili mo. Kaya kailangan talaga mayroong pagtitiyaga. Pero ang kanyang nakikita mga kapatid ay yung hindi nakikita. Ano po yun? Sino po yun? No? Sino po yun? Ano po yung kanyang nakikita na hindi nakikita? No? That is none other than our God. Remember, no, nang binautismohan ng Panginoong Yesus, mayroong tinig na narinig, pero pero si John the Baptist lang nakakita nung bumababa. Siya lang din yung nakaunawa ng tinig. Ito ang aking bugtong na anak of whom I am well pleased. Nang si Paul ay naglalakad po, o siya'y naglalakbay rather sa Damascus, hindi ko alam kung naglalakad o nakasakay po siya ng kamelyo o ng kabayo. Basta naglalakbay po siya on the way to Damascus. Nakita po ng mga tao yung liwanag, narinig nila yung ugong na ilakala po nilang pulog. Pero kay Pablo, naiintindihan niya, naririnig niya, nakikita niya. Nakikita niyo yung persona ng Panginoong Yesus. Yun yung invisible na hindi nakikita ng mga tao. Ang isang tao na may pananampalataya, mas matatakot yan sa Diyos kesa po sa mga anumang nandito sa mundong ito. To overcome fear, you need to learn to fear. No? Ulitin ko po to overcome fear, you need to learn to fear. To fear what? To have greater fear for God. No? Yung makita, malaman natin na ang Diyos nakasubaybay sa lahat po ng atin pong ginagawa. Wala pong liigit sa Diyos. Yung Diyos na alam natin na makapangyarihan sa lahat. No? Paano nalaman niya ni Moses? No, nalaman niya po yan, siyempre dahil po sa kanyang mga magulang. Paano nangyari? Mamaya pupuntahan natin. Pangalawang bagay na kailangang i-endure ni Moses. Okay. Balikan natin yung verse number 23 and verse number 24. Sabi ng verse number 23, because they saw he was a proper child, they were not,
Sorry, verse number 20. By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents. Ano nangyari after 3 months? Ano nangyari after 3 months? Okay, sabi sa Leviticus chapter number 2, no, ay gumawa sila ng basket. Inilagay nila si Moses, yung binanggit ko kanina, nilagay nila sa may tabi ng ilog. Hindi po nila pinaanod sa ilog po. Wala po kayong mababasang pinaanod po nila sa ilog. No? Ay, hindi kayo naniniwala? At tingnan nga natin, Exodus chapter number 2 po. Ha? Sa children's book kasi na nalagay sa ilog, no? Sa pinaanod sa ilog. Tingnan po natin, no? Tingnan natin. 2, 3. Brad, pakibasa mo nga sa Tagalog. Baka naman mali ako. At nang hindi na niya maitawang balakon ay kinuha niya ng isang takbang niya ito at pinahiran niya ng ito at nang sa akin katay niya nagsilbi ng bata ko na nilagay sa katalahiban at sa tabi ng ilog. O, hindi po sa gitna. Hindi po pinaanod. Sa katalahibay, malalaki po yun ng mga ano po yun, no? At inilagay po nila doon sa tabi ng ilog. Hindi po sa gitna. Hindi po pinaanod, no? Kaya po mali po yung mga children's book. Mali yung Prince of Egypt, no? Na nandun tapos kinakagat-kagat pa ng buhaya, no? Wala pong ganun. Wala pong ganun. Nasa tabi lang po ng ilog, no? Excuse me po. Now, balik tayo kay Moses. Balik tayo sa Hebrews chapter number 11. In verse number 24, ang sabi po naman sa atin, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He refused to become the son of Pharaoh's daughter. Now, dalawa po ito yung mga magulang ni Moses at si Moses mismo. Okay? Ano po, sila ay yung trial na kailangan pagdaanan to turn down the future of Moses. Itinago nila ng 3 buwan. Pero nung wala na silang magagawa, no, ang sabi ng Bible, kanila itong inilagay doon sa ilog and they just let God. Hindi po natin alam kung ano po ang kanilang pinag-usapan sa kanilang pong pamilya. Hindi po natin alam kung ano po yung naging conversation nila sa kanilang pamilya. Pero ang isang bagay alam ko, si Miriam ay sinundan yung kanyang kapatid. Tinignan niya. There is a hint na meron siyang ini-expect na mangyayari. Bakit yung mga magulang hindi sumunod? Kapasin niyo po yun? Hindi yung magulang yung sumunod Si Miriam ang sumubaybay. Ano kung meron doon? I believe, no, most probably, God has gave them a vision or God gave them a commandment o kung wala man, ay ibinanalangin nila sa Panginoon, Lord, hindi na namin may tatago ang bata. Ibibigay namin sa inyong kamay ang kanyang buhay. They left it to God. Kasi gumawa na sila ng paraan, tinago na nila Bakit hindi nila tinuloy-tuloy ng tago? Ba? Nagagawa naman nila ng paraan di ba? Yung mga ano nga yung mga tawag dito, yung mga yung mga nagpapanak, anong tawag doon? Yan, no? Yung kumadrona, midwife, no? Okay. Kung minsan wife, kung minsan maid. No? Itong mga iba, nagagawan nga nila ng paraan Ibig sabihin, pwede talaga
Kung gugustuhin nila, pagtutulong-tulong sila, pwede lang itago yung bata. Pero bakit hindi yun ang kanilang ginawa? Why? Because they trusted God na mayroong gagawin ng Panginoon. Lord, we would leave the future of the child in your hands. Yun po yung kinailangan nilang i-turn down. Yung kanilang ability na palakihin yung bata versus sa ability ng Diyos na palakihin at ingatan yung bata. Napakahirap ipagkatiwala yung ating mga anak. No? How foolish are we, no, na isipin po, no, o ipagkatiwala kung kanino na lamang yung ating mga anak. Diba? Kapag kukuha ka ng, kaya nga mayroong mga may mga bata na mayroong shaken baby syndrome. Bakit? Ipinagkatiwala sa mga maling nagbabantay. No? Ilang beses na nakita natin, pinapakita sa video, sa mga commercials, information, no? May mga bata na nilagyan ng CCTV, bakit laging mas pasayong bata? Diba? Bakit yung pala ginagawa nung yaya? No? Kapag mabait, kapag harap ng amo, pero kapag umaalis yung amo, diba? Inaabuso yung bata. Lagi sinasabi, hindi ko po nang bibil, hindi ko po ng anak ninyo eh. Yan, lagi nauuntog, lagi nababangga, nadadapa, kaya may mga pasapasa. No? Pinagbubuntunan ng siguro bubuyong sa buhay. No? Pinagbubuntunan yung bata. No? Ang hirap magtiwala. No? Pero ipagkatiwala mo yung anak mo, yung future ng anak mo sa Panginoon. Itong mga magulang na to, ibang klase pananampalataya nila. Yun ang kailangan nilang paglabanan. No? Pwede nakipag-bargain sila sa Panginoon, bagamat wala doon, pero pwede. Sinasabi natin, pwede. Pwede nakipag-bargain sila kay Lord. Lord, di ba pwede dito na lang sa piling namin, kami na lang magpapalaki? Di willing ganon? Oh? Kami na lang. O bakit kailangan iwan namin nun? No? Kaya marahil si Miriam, di ba? Agitated eh. Bakit kaya yung mga magulang ko nagtiwala? No? Kaya nung sinakita niya, yung pagkilos ng Panginoon, na marahil na-realize siya, ito na yung tugon ng Panginoon. Kaya dali-dali siya, lumapit siya doon sa anak ng Pharaoh, di ba? Kasi nakita niya ito, kinilos ng Panginoon yung anak ni Pharaoh para itong bata na ito ay kanyang ampunin, hindi pa patay. No? Tandaan nyo, noong si Moses may napatay na Egyptian, pinahunting siya ng Pharaoh. Tama? Hindi nababanggit yung umambon sa kanyang nanay na Egyptian. Pansin niyo ba yun? No? Hindi nababanggit. Bakit kaya? Maliban doon sa pagkakataon na yun, no? Yung pagkakataon na yun, na kinuha siya, inambun siya, pero hindi na po siya narinig. Tama po? Bakit po kaya? No? Bakit po kaya? Most probably, hindi yung tao na ito, no, siya ang puso niya at yung puso ng Pharaoh magkapareho. Tandaan natin, wala siyang ginawa para yung mga Hudyo. Wala pong binanggit sa Bible na siya gumawa ng paraan para yung mga Hudyo ay may patanggal. Huh? Pero ginamit ng Panginoon itong tao na ito, napakasama marahil ng puso ng tao na ito, no? Para hipuin ng Panginoon yung puso at baguhin yung future nung anak na ito, ng mag-asawa na ito. And how about Moses?
Sabi sa atin ng Biblia, when he was come to years, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. When he was come to years, what does that mean? Sabi po ng mga scholars, kinuha di ba yung kinuha si Moses sa tubig, dumating si Miriam. Gusto niyo po ba hanapan ko kayo na mag-aalaga dyan? No? Tapos, no, tinawag ni Miriam yung nanay niya. No? Eh, tapos ibinigay ito sa nanay, ibinalik sa nanay, o alagaan mo nga to. Yung pong salita doon, when it come to years, sabi nila, yun ay about 12 years old, 12 years. No? Aalagaan siya for 12 years. No? At pagdating ng 12 years old, no, ay ibabalik siya doon sa anak ni Pharaoh, no, para palakihin na kanyang sariling anak. Okay? So, ibig sabihin, for 12 years, naranasan ni Moses kung ano yung karanasan ng kanyang mga kababayan. Nakita niya. Okay? Nakikita niya yung nangyayari. Hindi maganda. Punta tayo doon sa bahay ni Pharaoh. Aba? Sureball na. Nangyari. Okay. Naguluhan ba kayo? Yan. Mabit ko aking tali. Sureball na to eh. No? Sureball na to. Na itong anak ni Pharaoh, bibigyan siya ng magandang kinabukasan. Tama po ba? Oo. Sigurado na to. Na yung kanya magiging future, mga kapatid, ay wala na siyang aalalahanin pa. Hindi niya naaalalahanin yung sakit. So pag magkasakit siya, yung gutom, hindi niya naaalalahanin. Sureball na yun eh. No? Pero sabi sa atin ng salita ng Panginoon, no? Matthew 6:33 to 34, but seek first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought of the morrow, for the morrow shall take thought of the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Sino ba sa atin dito nakatitiyak ng kinabukasan? Bukas buhay ka pa. Bukas may trabaho ka pa. Bukas makakapasok ka pa. Wala po. Hindi natin sigurado. Sapagkat ang Diyos ay may hawak ng bukas. Gawin lang natin kung ano yung tama, bahala na ang Diyos ang magdagdag. Bahala na ang Diyos mag-iingat sa atin. No? Itong ating pong gathering po na ito, no? Oo, nilalagay natin sa panganib yung sarili natin. No? Kasi, nandiyan naman talaga yung banda ng COVID eh. No? Pwedeng isa sa atin, pwedeng ako, ang may COVID eh. At hindi lang no? Hindi lang halata, kasi magaling magdala. Magaling magdala, hindi halatang may COVID. No? Hindi po natin alam. Pero bakit po natin ginagawa? Nagkadadal pa rin po tayo dito. No? Sapagkat alam natin na ang may hawak po ng buhay natin ang Panginoon. Isang bagay ang sigurado. Hindi natin alam yung near future natin. Pero alam natin yung distant future natin. Ano po yung near future? Bukas hindi natin alam kung ano mangyari. Pero yung eternity alam natin. Alam natin na uuwi tayo sa langit once na mamatay tayo. Si Moses, alam niya rin yun. Kaya, kumbaga, hindi sa kanya hindi sa kanya issue kung ano yung mangyayari sa ngayon.
Huwag natin masyadong alalahanin yung mga panahon na to. Alam nyo, ito, mayroon na, ito nga, yung pinipray po natin na isang pastor na hospital. Parang bigat sa damdamin natanggapin na ako bilang isang pastor. No? Ang bigat tanggapin sa damdamin na may kapatid tayo na nagkakasakit. Dalawa sa atin, nagka-COVID na. Nagka-COVID na. Diba? Ang alam nyo, hindi nyo lang alam kung gaano kabigat sa akin yun. Yung iisipin ko yun, alalahanin ko yun. Pero one thing na alam ko, at ayun yung nagbibigay ng comfort sa akin, mamatay man ako sa mundong ito, alam ko kung saan ako pupunta. If you follow yung akin pong Facebook account, ilagay ko po doon, I am ready for eternity. I'm excited for heaven. At totoo po yun, hindi po ako nagyayabang. No? Maalis nawa po sa akin yung pagmamapuri. Pero nawa, wag alisin ng Panginoon yung damdamin na ito sa akin. No? Yung masabik ako sa walang hanggan. Dahil nakakatakot naman talaga dito sa mundong ito na talaga magkakasakit, magkakaroon man ng problema eh. No? Pero iiwan mo rin naman yan. Eh ano ba? Kung hindi natin alam kung yung ating immediate future, kung anong mangyayari, yung distant future naman alam natin. Alam natin kung saan tayo pupunta. Pangatlo po mga kapatid. Pangatlo. In verse number 25 po, bilisan na po natin. Sabi sa atin ng Hebrews chapter 11, verse number 25. Brother Joel, pakibasa po ulit. Na pinilipanan siya tamalasanin at kasama ng bayan ng Diyos. Kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan Yan. sa pagkasala. Nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Secret lang po ito ha. Secret. Atin natin lang to. Masarap magkasala. Sarap gawin yung kasalanan. Kasi kung hindi masarap yan, hindi natin gagawin eh. No? Okay? Totoo yan. Sino sa inyo hindi nag-enjoy gumawa ng kasalanan? No? Meron mo sa inyo? Pero sabi sa atin na Biblia, kumukupas, nawawala yung kasiyahan sa kasalanan. No? Yung kasiyahan ng kasalanan. No? Nung magkasala si David, of course, in-enjoy niya. Diba? Nung nakita niya si Bathsheba, in-enjoy niya. Wow! Tapos pinakuha niya. Tapos sinipingin niya. No? Pero yung nangyari pagkatapos ng lahat ng ito, yung consequence. Yun ang nagpalungkot ng kanyang buhay. Ano pa sabi niya, no, sa awit, sa Psalm chapter number 51 yun, sabi niya, return unto me the joy of my salvation. Ang epekto ng kanyang pag-i-enjoy sandali ay yung mahabang panahon ng kanyang kalungkutan. Sabi sa atin ng Psalm chapter number 73, verse number 12, no? Tingnan niyo po sabi dito. Behold, these are the ungodly who prosper in the world. They increase in riches. Tapos sabi niya sa verse number 13, 73 verse number 13, verily, I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. For all the day long have I been plagued and chastened every morning. Wow. Verse number 16, when I thought to know this, it was too painful for me.
Sabi niya, bakit ang mga taong ito? Bakit sila pa, yung mga nagiinuman, no? Lagi na lang may happy-happy. Bakit hindi sila yung tamaan ng sakit? Ang dami-dami mga bakla. Bakit hindi sila yung tamaan ng sakit? No? Ang dami-dami mga mga rapist, bakit hindi sila tamaan ng sakit? Bakit kami? Bakit kami yung mawawalan ng trabaho? No? Yung mga tambay, yung mga salot sa lipunan, mga holdapper, mga snatcher, no? Yung mga drug addict, yung mga pusher, sila yung bibigyan ng sahod. Kami na nagpapakilaganan ng gobyerno. Kami na tumutulong no, para yung gobyerno mapaayos. Kami wala. No? Bakit? Diba? Sabi niya, sakit lang sa damdamin. Kami na nagsasakripisyo, kami na mga frontliners, no? Kami pa yung pinandidirihan, no? Imbis na kilalanin ang laki-laki ng sakripisyo namin, bakit kami pa? No? Tapos sasabihin pa nito, okay, wala kaming nationality, wala kaming patriotism. Wow! Sorry Hindi ko maintindihan yun. Maraming sinakripisyo si Duque, pero sa palagay ko, hindi kaya ipantay doon sa sakripisyo ng mga nurses, ng mga doktor, ng mga health workers. No? Sana bago magsalita, mag-isip muna. Wow. When I thought to know this, it was too painful for me. Ano yung nag-clarify ng kanyang isip? Verse number 17. Until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Yes, the pleasure of sin. Oo mga kapatid, sa mundong ito, no, pwede po tayong tawag dito, gawan ng masama ng mga tao. Pwede pong ito nga yung pinagtataka ko at ganun din ako rin po hindi po ako pwedeng magmalinis. Ganito rin po ako nung tayo po ay mas bata, no? Kapag nakakita tayo ng mga kakaibang mga tao, ang lakas nating tuyain. Okay. Ang lakas natin magsabi ng baboy. No? Di ba pwedeng malusog lang? Kapag medyo dark yung complexion, uling na agad. Pa? Eh, pag nakakita tayo na may kapansanan, no? Ako rin po, mga kapatid, ganyan din po ako dati. No? Hindi na masyado ngayon. Di ba? Hindi ko talaga maintindihan bakit may mga tao kailangan mambuli ng kanilang kapwa. Maramdaman nila na superior sila sa iba. Okay. At minsan ganyan po yung ginagawa sa atin Tayong mga mananampalataya, tinuturing tayong minority, tinuturing tayo na mas mababa, no? Pinagtatawanan, niloloko yung ating pananampalataya, no? Minsan nag-give in din tayo, no? Kaya kapag hindi tayo makapag-witness kasi nahihiya tayo, pagtatawanan tayo, no? You know what, mga kapatid? Sabi ng salita ng Panginoon, I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Paano niya naunawaan yung ending ng mga taong ito? Naikumpara niya kasi sa ending niya. No? Naikumpara niya. No? Nakita niya, ay magkaiba naman pala yung aming kahihinatnan. Diba?
Sila ang kapahamakan, ako, no? Darating yung panahon, napapaluin sila ng Panginoon, at ako, pagpapalain ako ng Panginoon. Ito, gasgas na ilustrasyon na, pero ulitin ko lang, no? Yung isang babae na siya ay tinutuya ng kanyang mga kaibigan, paano, no? College na siya, no? Siya ay virgin pa rin. No? So, inasa siya ng mga kaibigan niya, mga classmates niya, ano ba naman yan? No? Hindi na uso yan, pamayaklarang yung effect mo. Wala na yan. Lagi pinipressure. Pray siya sa Panginoon. Panginoon, ano po dapat kong gawin? Dapat po mag-boyfriend na ako. Diba? Okay, kayo mga young people, lalo kayong mga lalaki, huwag kayong magbo-boyfriend. Dapat po mag-boyfriend na ako, Lord. No, dapat ba i-give up ko na yung aking virginity kasi pinipressure siya ng mga kaibigan, mga classmates. Then, sa isang preaching ng kanyang pastor na-realize niya na hindi pala tama yun. Tapos isang beses na ginanon uli siya, sinabi niya sa kanila, no? Anytime I can be like you, but you can never be like me. Hindi natin maibabalik yung atin pong ginawa. Kaya huwag na nating nasain. Nagawin pa yun. Mga kapatid, no? Pwedeng makabalik tayo sa fellowship kay Lord, pero maibalik natin yung ginawa natin sa ating katawan. Meron pong isang transgender. Vincent po yung pangalan, nakalimutan ko po yung apelyido no? Siya po ay transform talaga. Babae talaga siya. No? Pati yung pati yung sa babae niya, pinatanggal niya yun. No? Tapos sa palagay siya ng dibdib, talagang babae siya. With everything na kanyang ginawa, no, hindi niya nahanap yung kapayapaan. Nagkaroon siya ng boyfriends. Hindi ba boyfriend? Boyfriends. Madami. Tapos, na-save siya. At sabi niya, hindi ko na kayang ibalik kung ano man yung ginawa ko sa aking katawan. Magsisiman siya, hindi niya na maibabalik, pero pwede niyang itama yung kanyang ladas. No? And to God be the glory, member po siya sa Bethany Makati, if my memory serves me right. Okay. Once you go there, hindi mo na mababago yung nagawa mo. Kaya huwag na nating nasain yun. Total, sandali lang naman yung kaligayahan na yan. Hindi yan, tawag dito, hindi po yan kasing timbang na yung napakatagal na kalungkutang dadalhin mo. At panghuli po mga kapatid, no? Panghuli, verse number 26, it says, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. Okay. He is to turn down a great fortune. Nagawin mo yung paggawa mo ng tama, sometimes you need to let go of your treasures. Nung dinawag ng Panginoon si Abraham upang ihandog ang kanyang nag-iisang bugtong na anak, he had to let go of that treasure. Sometimes we need to let go. Madali ba yon? Hindi. Sabi sa atin ng Bible, diba? For where your treasure is, doon din ang iyong puso. Kung nasa ng kayong kayamanan, ibig sabihin, mamahalin mo ito, mahal mo ito. At kung mahal mo ito, di ba? Ang bigat isuko niyan.
Ako po mga kapatid ay makakapagpatotoo sa inyo kung gaano kahirap bumitaw sa isang mahal mo. Prior sa akin pong pagpasok sa Bible School, meron po akong girlfriend. Mahal ko po yun. Sa totoo lang, plano na nga yung kasal namin, pinaplano ko na nga yan eh. No? Meron na akong date kung kailan ako magpapakasal. No? Hindi naman sa pagmamayabang, hindi naman ako magandang lalaki, pero maganda naman yung mga girlfriend ko. Oo, siyempre pinakamaganda yung asawa ko. Maganda naman, hindi naman, marunong naman akong pumili. Pangit na nga ako, pipili pa ako ng pangit, di ba? Kapag ka pangit ka, huwag kang pumili ng pangit. Kawawa magiging anak mo. Mag-isip ka sa future. Mag-isip ka ng advance. Tingnan nyo kami tingnan nyo kami. Pili lang kasi tayo kung sino yung pangit dyan, ha? At sino yung maganda o pogi. Okay, so, mga kapatid, no? Kidding aside, ayaw niya mag-asawa ng pastor. I feel that God is calling me to ministry. Kinausap ko siya. Papasok ako, magre-resign ako, may trabaho ako noon eh, magre-resign ako. Alam niyo yung kaibahan ng isang 18 years old sa 25 years old. Ang 18 years old, kapag yan nag-boyfriend, nag-girlfriend, no, ay yan optimistic. Okay? Laging maganda yung iniisip niyan. Pagka 25 years old na yan pataas, nag-iisip yan ay futuristic na. Iniisip niya ano yung mangyayari. Magiging stable ba ako sa tao na to? 25 years old na kami noon. Yeah, tama ba? 25 siya, 24 ako. No? So futuristic na siya. Iniisip niya wala siyang magiging buhay sa akin. Ako yun naman, iniisip ko wala akong magiging buhay talaga. Pero bubahayin yung asawa ko, yung anak ko, magdadiaper yan, magagatas yan, sa namin kukunin yan. Diba? Ang hirap-hirap mag-asawa, kaya nga ako hindi ako makapag-asawa noon dahil ang daming umaasa sa akin rather. No? Sabi nga, lagi ko nga sabi, dalawa lang naman yung tao sa bahay, breadwinner at saka bread eater. Diba? So namin bread eater eh. No, mag-isa lang ako breadwinner. So, talagang hirap akong magdesisyon. Papasok ba ako sa ministry? Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, yung naramdaman ko talaga yung miserable pakiramdam. Pumapasok ako sa trabaho, kumikita ako, malaki-laki kahit papaano yung sweldo ko nung panahon na yun, no? Ay, hindi ako masaya. Napaka-miserable nung aking pakiramdam. No? At tinalikuran ko yung trabaho. Tinalikuran ko yung aking girlfriend. Sinunod ko yung kalooban ng Panginoon. Madali ba yun? Hindi. Hindi 2006, 2007, 8. Kailan ko ba na-meet si Sister Baby? Parang 2010 na yata kami nagkakilala, 2009, parang ganyan, 2008. No? Halos 3 taon na iniiyakan ko yung ex-girlfriend ko. Every time na mag-altar call, naaalala ko, I would go forward. Magpo-forward ako. Isa siya sa mga ipinapanalangin ko. Sakit eh. No? Okay. Sabi nila ano daw yung half day? Ano yung half day? Yung half day kapag ikaw ay nawalan ng minamahal, half day. Talaga totoo yan mga kapatid, no? Hindi ako magpapaki-hypocrite sa inyo. Iiyak talaga ako. Iniiyak ko talaga sa Panginoon. Ang hirap kapag mahal mo eh. No? Okay. Not knowing, parang yung asawa ko, iyak siya ng iyak doon sa kanyang in-apply ang trabaho, hindi siya nakuha. Nakapag-training na siya, bumagsak siya, iyak siya ng iyak.
Oh. Then the Lord gave her another job na minahal niya. Nag-training siya, nagtrabaho siya ng kung anong trabaho bago napunta to trabaho na to. Ang dami niyang mga sinakripisyo. Ang hirap kumitaw. Oo, dami niyang mga sacrifices to sa kanyang trabaho kasi gusto niya yung ganyang ginagawa eh. Ang hirap eh. Pero binitawan niya, iba yung ginawa ng Panginoon. Kapatid, alam niyo ba kung paano natatrap yung unggoy? Nakita na ako paano tinatrap yung unggoy. Ulit sila doon sa kahoy, sa punong kahoy. Gagawa sila ng butas. Nakasya lang yung kamay ng unggoy. Tapos lalagyan nila ng pain yun. No? Kaya hanapin niyo po sa YouTube. Doon po ginagawa nila. Tapos kukunin nila yung pain na yun. Tapos matatrap na yung kamay nila. Hindi na sila makaalis doon. No? Yun yung nagiging sa kanila. Ganun lang. Diba? Okay, kaya siguro yung yung kasabihan matalino naman yung matching. Diba? Na talaga naman napapaglanlangan, na talaga nadadaya. Totoo talaga pala yun. No, ganun pala talaga yun. No, talaga madadaya. Meron yatang nag-accept. No? Okay. Meron pala talagang ganun pala talaga. Tayo minsan, kaya hindi po tayo mag-bless ni Lord kasi ayaw natin bitawan to. Ayaw natin iwanan to eh. Andito yung blessing ni Lord. Pwede, abot kamay muna kung bibitawan mo lang to. No? Mahirap. Pero tanong, within the lifetime of Moses, ano ba yung pangako kay Moses? Ano ba yung inaasam ni Moses? Ang inaasam ni Moses, makarating siya doon sa promised land. Tama? Nangyari ba yun? Hindi. Ano kapatid? Isa lang gusto pakita dito sa atin ng Panginoon. No? Huwag tayong tumingin doon sa reward dito sa lupa. Paano kung hindi kayo mama dito? Paano katulad ng ilang mga pastor? Pastor na yun, kapatid ha? Tinamaan ng COVID, patay. Paano kung mangyari yun? O katulad ng ibang mga pastor na nagsasara yung kanilang mga simbahan. Wala nang trabaho yung mga members eh. Wala nang pangupa eh. Oh. Paano kapag wala na tayong pagkain? Wala na tayong paggastos? Wala na tayong trabaho? Gagawin pa rin ba natin yung tama? Pipiliin pa rin ba natin ng Diyos? Magpapatuloy pa rin ba tayo sa pananambahan? Paano kapag wala na tayong magbayad sa kuryente, wala na tayong aircon mga kapatid? Mag-church pa rin ba kayo? Ako wala akong no choice eh, dito ako nakatira eh, kaya tinatanong ko eh. Kahit ano mangyari, dito ako eh. Kaya ako eh. Wala akong magagawa, ako nakatira dito eh. Pupunta pa rin kaya kayo dito kapag wala na tayong pambayad ng kuryente? Pag wala na tayong pambayad ng internet? Sa mga tahanan kaya, mayroon pa rin kayang pananambahan? Hindi natin sinasabi na ganyan na mangyayari sa atin, pero posibilidad yan. At gusto ko pong ipakita po sa inyo na malaking posibilidad po yan sa atin. No? Paano gawin ito sa atin ng Panginoon? Hayaan ng Panginoon na mangyari ito sa atin. Magpapatuloy pa rin ba tayo? Nawawag mo na pa atin ng Panginoon, nawawag mo iparanas sa atin ng Panginoon. No? Ayaw natin mangyari yan. Pero sinasabi po natin, paano kung mangyari? Paano kung mangyari? Pipiliin pa rin ba natin na Diyos? Huwag tayong tumingin dito. Yung hanggang dito lang. Tingin tayo doon sa walang hanggan. Doon din naman tayo pupunta.
Hindi naman po tayo pupunta. Natatakot ako mga kapatid. Totoo yan. Natatakot ako mawalan kayo ng trabaho. Kasi magiging malaking epekto yun sa ating iglesia. Malita nga ng support ko, makakat pa. Diba? Okay. Pag nawalan tayo ng kuryente, nawalan tayo ng internet, mawawalan ng trabaho yung asawa ko. No? Malaki epekto po yun. May mga kasama pa po tayo dito mga bata. No? Siyempre, ginagastosan din naman natin yan. Hindi naman yan sinusuportahan ng mga kapatid nila eh. May reso daw sumuporta. Isang beses lang. Parang isang beses lang sila kakain. Parang isang linggo lang sila kakain. Pero what I'm saying is, sana wag po tayong, kasama po ako, sana po hindi po tayo tumingin sa dito lang po. Tingin po tayo doon sa walang hanggan po. Kasi yun po yung mas importante. Kasi po yun po yung mas mahalaga. Kapag gumawa ka ng tama, hindi laging merong reward sa mundong ito. Parang katulad kay Moses. Ginawa niya na yung tama, ang dami niya pag naging problema. Diba? Paulit-ulit nagreklamo yung mga tao, ilang beses siya pinatangkaang patayin. Kung hindi lang nag-i-intervene yung Panginoon, diba? At namamagitan, at nagpapakita ng apoy, ng mga higdan, diba? Wala, patay na sana si Moses. Sometimes, hindi po rewarding. Yung mga sakripisyo ng mga frontliners po natin, mga minamahal, mga frontliners po namin, minsan hindi po appreciated ng mga tao. Katulad po ng kay Moses, hindi siya na-appreciate ng mga tao. Pero alam nyo, nakikita ng Diyos yung sakripisyo ninyo. Alam ng Diyos yan. Alam ng Panginoon yan. Hindi mo man makamit dito yung reward, sa walang hanggan, malaki yung aanihin mo. Hindi mo makita man dito yung katagumpayan. No? Pero sa kabilang buhay. No? Or sa susunod na henerasyon. Si Pastor Elmer, di niya nakita yung tagumpayan ng gawain na ito. Yung pagpapatuloy. Laging pungayo yung Pastor Elmer sa akin. No? Pinalalayas niya na yung mga titira nag-church. Paano? Ilan na lang nagtitira na nag-church. Pero kung makikita niya lang yung katapatan ninyo mga kapatid, hindi niya nakita yun. No? Pero tayo umani. Tayo yung umani. Pwedeng kayo yung nagtatanim ngayon, pwedeng tayo yung nagtatanim ngayon. At iba, yung ating mga anak ang aanin nito. Sabi ni Jimmy Elliot, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Hindi ka mangmangan na bitiwan mo yung hindi mo naman kayang hawakan at ingatan para makuha mo yung hindi mo mawawala. No? Yung kayamanan sa langit, walang nanakaw, walang sisira, hindi mawawala. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, sa gitna po ng amin pong kalagayan ngayon, totoo po Panginoon, nakakatakot talaga. Napakaraming atraksyon ng sanlibutan. Kami po ay lumalapit po sa inyo. Ama, mahabag nawa po kayo. Dalangin po namin na ang inyo pong kabutihan, ang inyo pong kaluwalhatian, ang maging pamunahid sa aming buhay.
upang anuman po ang haharapin po namin, hindi po namin magiging alintana. Mawalan man po kami maging lugi man po kami sa mundo pong ito sa pananaw ng tao. Nawa po, ang pananaw namin ay katulad po ni Apostle Paul, that anything that we lose, we gain for you. Tulungan niyo po kami makapag-focus sa walang hanggan, o aming Diyos. Ang tiwala po namin at pananampalataya ay sa inyo lamang. Natinawa po kami nagtatapat hanggang kami pauwiin ninyo sa inyong tahanan o muli pong bumalik ang Panginoong Hesus upang kunin kami. Puri po sa inyo, luwalhati. Gayun din, Panginoon, talinsabay po nito ay nagpapasalamat po kami ng aking pong may bahay sa amin pong 9 na taon na pagsasama sa biyaya po ninyo. At ngayong anibersaryo po namin, Panginoon, we want to celebrate this with your people and to show them na patuloy po kayong nagiging mabuti po sa amin. Hindi man po kalakihan ang amin pong income, ang amin pong finances, pero alam namin meron kaming malaki at mayaman na Diyos. Pagpalain niyo nawa po, Panginoon, ang munti po naming pagsasaluhan. At kami po ay nananalangin na nawa ay maging testimonya po ito sa mga young people. Maging testimonya po ito sa amin pong mga anak. Na kapag pinili ang tamang babae o lalaki na ipinagkaloob ninyo, hindi po magiging lugi. Hindi po pagsisisihan. Hindi po perpekto ang aming pong pagsasama, pero sa biyaya po ninyo ay nakikita po namin yung kaligayahan sa piling ng isa't isa. Ama ko, nawa ito po ay maging patotoo po namin, maging sa iba pa po naming mga kapatiran na mahamon po na magkaroon din po ng ganito pong damdamin sa isa't isa, to enjoy each other's company and to become one in you, that we would draw closer unto you upang kami po lalong mapalapit sa inyo at sa amin sa isa't isa. Luwalhati po sa inyong patuloy sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless you all, mga kapatid. No, salamat po sa Panginoon.